Good afternoon po, NCCC. Good afternoon po everyone. Good afternoon po sa lahat ng mga nasa bahay po nila ngayon. Nanonood po ng ating Facebook Live. May the Lord bless you today, this afternoon. Gago tayo dito ngayon. Magbigay ng mapulit sa ating Panginoon.
river runs way down for me, and I will open up my heart. Let me be the same. I'm happy to be with you, and I will live in your kindness. For I will always sing. I'll bring you love in my dreams. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. Foolishness I know. When the world seems alive, they will dance with joy like we're dancing now. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love. I feel like dancing. Oh, I feel like dancing. Foolishness I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love. I will sing of your love forever. Sing of his love. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. Yes, Jesus, you're such a wonderful and beautiful Savior, Lord God. We could sing of your love forever, Lord God. We could sing of your love forever and ever. Jesus, beautiful Savior.
Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, our beautiful Savior. Holy and righteous, our blessed Redeemer. Oh, let us shout your praise. Oh, let we bless you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Church, sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Church, sing. Praise you, God, forever and ever. We're giving you back everything we're doing, everything that we have. Because we know it's all yours from the first place. You've given us everything from you.
Everything that we have right now is because of you, Lord. Kaya kami ngayon narito dahil lamang sa inyo, Panginoon. Sa kaligtasan na binigay mo sa amin. Sa lahat ng blessings na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po kami na ibabalik sa inyo kundi ang aming mga papuri, aming pag-awit, Panginoon, ang aming mga posisyon. Alam po namin na walang katapusan na pagmamahal niyo sa amin, Lord. Dahil hindi po kami dapat, Panginoon, iibig niyo po kami ng buo. Simula pa nung una hanggang sa wakas. Because your love for us is so great. You gave your only Son to die for us on the cross, to die for our sins, to give us everything. And for this, we are forever grateful, Lord. Lahat po namin ito ay binabati lamang po namin sa inyo. Sinabi sa pangalan ng Jesus na ang Panginoon. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat at ganoon dito sa ating mga kapatiran na nasa online ngayon. Batiin niyo sila. Kaya kumakaway sila. So, hindi naka-focus. Naitaalala kong kanta habang nag-worship. Di ba may kanta na We wish you a Merry Christmas? Kailan ba natin kinakanta yan? During Christmas o habang di pa dumating yung Pasko? Siyempre, dapat kantahin natin yan. Yung hindi pa dumating yung Pasko kasi we wish you So, baguhin natin, sabihin natin na I desire for you to have a Merry Christmas. Ninanais ko na magkaroon kayo na Merry na Christmas. It's my desire for all of you to have a Merry Christmas. Amen? Amen. Praise the Lord. So, bago tayo magpatuloy ay mag-update po na ako sa inyo kapag po sa di ba pumunta ko Mindanao. Yung gusto ko na ma-update din kayo kung ano lang nangyari doon. At noong April 2024, ay nakarating ako doon at 2 buwan nakakabanding ko yung mother ko. Bakit nabanggit ko yun? Kasi nung April, May, June, nung June ay she passed away. So, kasama ko pa yung mother ko ng 2 buwan bago siya lumisan. At natutuwa yun dahil yung mga kapatid ko wala na sa bahay namin. Kanya-kanya ng tinitirhan. Nasa US yung 4. Yung isa kapatid ko nasa bukid doon pero malayo din. So natuwa siya dahil umuwi ako at nakasama ko siya ng 2 buwan bago siya lumisan dito sa mundo ito. At ako yung naging kasama niya, mamalingke, ako yung driver, ako yung tagatikim ng mga niluluto niya. Yan yung mahilig kasi magluto yun eh. Kaya naalala ba ako doon nung buhay siya dahil naiyak ko na hindi tikman yung lahat ng niluluto kasi niluluto niya yun para doon sa akin. Dahil sabi ko, ako sanay ng ganyan na dami. Tikman ko lang. Kaso masarap eh, pero makulit. Then after that, nung wala na siya, June, July, libing namin at inayos yung mga libingan niya doon sa Memorial Park. Kasi
father ko. At noong August at September, pinaayos namin yung bahay kasi may mga kailangan i-repair. Yung mga bubong, pinagpipinturahan, yung pader, yung mga finishing, yung mga kailangan i-finishing. So, daming trabaho hanggang September. Pero pupunta din ako doon sa area kung saan mo gusto magkaroon ng ministry. At yung mga tumanggap na sa Panginoon ay binibisita ko rin sila. Kaso nung time na tumanggap sila ay nasa, di ba, pandemic yun. Kaya nandun sila sa bahay nila, kaya na-invite ako. Pero ngayon, ay kanya-kanya na sila, bumalik na sila doon sa mga church nila, iba Catholic. So, scattered lahat. Pero kung ng Panginoon dahil piniprepare niya yung pagpunta ko doon at binigyan ako ng Lord ng lupa na overlooking. Hanggang makita mo na sa taas ng bundok, kita mo yung Del Monte, makita mo yung, kasi nasa gilid siya na mataas. From left to right, makikita mo yung view na maganda. At sabi ko, pwede siya na gawing retreat house. So, pray ko na Lord na magkaroon ng pondo. Sabi ko, Lord, pwede bang magkaroon ng pondo para manggastos dito. Maganda itong retreat house eh. At pag nandun, we could share the word of God doon sa mga pupunta doon sa retreat house na yun. And then, nung pagdating ng retreat, balik lang ang hiningi ko sa Lord. Ganito. Kaya, natuto ko ngayon na dapat lakihan natin. Kasi nung mag-pray ako, balik lang hiningi ko. Hindi ako ng Lord malaki. Pinabalik niya ako doon sa dati kong pinagtrabahuan at maganda yung offer. So, sabi ko, pinabalik ako ng Lord dito. At magtrabaho ulit para magkaroon din ng pondo doon pagbalik doon sa Mindanao. So, nandito ako ngayon. So, that's the update. Purihin ng Panginoon. At nagkakita-kita na naman tayo. Amen? So, tuloy tayo dun sa message natin. Nakikita niya. Ilagay ko na yan kasi papanalangin muna natin yan. So, ano yung papanalangin natin? Let's pray for the Holy Spirit's wisdom and understanding. Bago tayo magsimula, that we may remember God's message to all of us today. Amen? Ang matandaan natin, ano pa? That we will be able to apply this in our lives. Ang nagamit natin ito, hindi lang siya hanggang part-time lang. Magagamit. At yung pangatlo, let's pray also for those who are not here. Yung wala dito. That they will remember what is written in Hebrews 10:25. We should not, anong sabi doon? O let's read. We should not stop gathering together with other believers as some are doing. Instead, we must continue to encourage each other even more as we see the day of the Lord coming. Sa ibang version, sabi doon, as some are in the habit of doing. Pag sinabing habit, ano yung sabihin noon? Naging na nila, parang naging nasanayan na nila na hindi umaaten. Diba? As some are in the habit of doing. So, huwag na natin gawin yun. Bagkos ay magpapaalala tayo, magpapalakasan tayo. Kasi kung nandito tayo, as we hear, as we listen, the Word of God, alam natin na nadagdagan yung pananampalataya natin, di ba? Ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pagbabasa o pakikinig ng salita ng Panginoon.
Okay? At isa pa, yung verse natin ngayon ay isa lang. Isa lang yung ano natin. Kasi, para matandaan natin. Kasi kung naalala ko, sabi ko, ano ba mga message na naalala ko? Medyo mahirap mo mag-recall. Kasi ako na yung sumulat, ako na nag-deliver nun ha. Sabi ko, iba yung pinapagalang Lord sa akin ngayon. Yung message na matandaan ko rin. Kung hindi ko natandaan, di lalo na kayo, di ba? Kaya, ito ngayon, mayroong living sa akin ang Lord na matatandaan nyo. Okay? So let's pray. Agree kayo sa akin at dito. So let's pray. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Father God, Lord, God of heaven and earth, the sovereign Lord, the Almighty God, the one and only God. We praise you, Lord, and we praise you, our Lord and Savior, Jesus Christ, our Lord, our God, our righteousness, our healer. And we praise you, Holy Spirit, our teacher, our counselor, our deliverer, our protector, and our God. Thank you, Lord, for this privilege and opportunity that we can gather together, Lord, and listen to your words. We pray for the Holy Spirit's wisdom and understanding for all of us. That we will remember, Lord, your message for all of us today. That we will be able to apply this in our lives and become victorious in our Christian walk. We pray also, Lord, ang mga kapatiran namin na mga dito, na sa paalala niyo po sa amin na huwag namin kalitaan ang pagtitipon na katulad dito. Bagko sa kanya po ay magpapalakas, Lord, papalakasan sa bawat isa. Dahil malapit na po yung ang iyong pagbabalik. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak at aming Panginoon na si Kristo. Amen. Amen. So, ito yung pinapaalala sa akin ng Lord. Para matandaan niyo yung message kayo, tandaan niyo yung ito, nag-anak tayo na yung virus niya. Computer at cellphone bagay. Sino bang na-hack na yung nila dito? Yung account ng Facebook at yung credit card ay na-capture, mayroong mga may mga debit na hindi nyo. Anong tawag doon? Paris yung credit card ko. May mga doon. May mga expenses or something na hindi sa akin eh. Na-hack yung account ko. So, ano ba yung computer virus na yan o cellphone virus? Ito yan. Pag yung computer natin o yung mobile phones natin ay ganito, pag bumabagal, pwede, hindi may virus na, bumabagal na, kung gusto na magpapalit, sabihin na sa mother natin bumabagal na po, hindi magpalitan, Christmas naman ngayon. Ano pa, pag tagahan na yung computer natin o nag-stock up ay tumuloy, pwedeng mayroong virus yan, di ba? Ano pa? Pag may iba't ibang lumalabas na karakter, pag yung computer nyo, may mga lumalabas na mga ads, panangin, o iba-ibang karakter, iba yung kinag, no? Iba yung lumalabas. Hindi may virus yan. Ano pa? Pag malakas kumilit at madaling maubos ang charge, pwedeng mayroong virus yan. Kasi umaandar yan doon sa loob. Kaya umiinit, madaling ma-discharge. Kaya yan yung mga symptoms. At binubura ang mga files sa loob ng computer at pinapalitan. Ano pa? Yung last. Dinanakaw ang parang informasyon sa loob. Yan yung ginagawa ng virus doon sa computer natin o doon sa mobile phone natin. Kaya yung mga expenses na hindi nyo man ginamit, palising sa akin yung credit card ko, mayroong McDo, US. Ba't gano'n? May mga delivery ba? Ang po delivery ginamit ang dami.
umabot siya ng 40,000. So, pinakat ko yung credit card ko. At ni-revert naman nila. Dahil, sabi ko, hindi naman ako nag-order doon eh. Ang lain-lain niya. So, yan yung symptoms na virus sa computer natin. Pero hindi yan yung pag-aaralan natin. Ano na yung production. So, additional na kaalaman. Pero, related yan doon sa pagiging topic natin. Okay? So, ito. O, ito pa isa. Pag hindi na mabubuksan yung computer natin o cellphone, at sinira na ng virus. Ito, kailangan nyo ba ito? Baka kailangan nyo yung mic yan. Ay, di po. Ay, di po. Si Onel D. Guzman. Siya ay pinanganak no? April 4, 1977. Siya ngayon ay 47 years old na ngayon. At siya ay Pinoy. Eh, mukha niya. Bakit ko nilas niyan? Nakakilala siya. Siya yung gumawa, no? I love you virus. Oh, madaling kumalat na yung virus na yun dahil nakalagay doon sa email, I love you. Oh. Kaya yung mga tao, binubuksan ka na kasi I love you. Baka doon sa mga lovers nila, diba? Kung sinagot na ako. Diba mga ganun? So, saan siya nag-aral? Sa AME, sa AMA. Hindi ko lang alam kung saan ano. Pero siya yung kumuha na I love you virus. Ano ba yung epekto nun? Ito. Ito yung epekto ng virus na yun. No? Galing po siya sa pandakan, nakatira. At pumunta doon sa buong mundo. Ito yung damage na, no? 5.5 to 8.7 billion US dollars yan, ha? Damage yan. Ibig sabihin, yung mga files, hindi mo na ma-recover na pura. At yung 10 to 15 billion, i-repair. Bakit? Kasi pinalitan. Inayos yung computer, ni-reformat. 10 to 15 billion mag-repair. Sa 10 days, ilan yung infection niya? 50 million. Marami na dami. At ng time na yan, that's 10% of internet-connected computers. Sa buong mundo yan, ha? Sa ngayon, kung 10%, hindi lang yan 50 million siguro. Ano yung mga apektado sa US lang, no? DOJ, alam natin, DOJ, Department of Justice, SSS, Department of Labor, US Army, pati itong NASA, no? Kasi yung mga files nila, nandun yung mga design, nabura. Kaya, nakikipekta siya at yung CIA sa Defense Department and all parts of the world. Apektado po siya sa yung mga email service. Paano po kumakalat yun? Through email. Kasi yung virus na yun ay kinokontak yung mga sa Outlook natin, yung mga contacts natin at nagsisend siya ng mga yung ano na yun, virus na yun, pinatanggalan niya. Nagre-replicate siya. Kaya hanggang ma-overload yung server. Kaya yun yung ginawa nun. Okay? So ano pa? Pero nung August 21, 2000 ay wala na yung charge niya. Acquitted siya. Bakit? Wala pa namang batas niyan eh. Tungkol dyan sa mga hacking, wala pang batas dyan doon sa atin. At sabi niya, umami naman siya that he may have released the virus by accident. Hindi naman na siya niya na pero takyang may billion yung nangyari. Tapos na, di ba? So ngayon, anong relate at bakit related doon sa topic natin? O ito, meron pa. Ano bang solusyon doon? Binigyan ko ngayon ng ating problema. Ano yung solusyon? Ito. Dalawa lang yan. Take note, ang computer o cellphone cannot repair itself. Pag nakahang na yan, hindi mo na ma-repair yan ng sarili niya. Wala na yan. Ano pa?
it needs people's intervention. Kailangan na may technician marunong mag-repair. The easiest way is, talat natin lang yan, factory reset. Balik na. Yung isa, mahirap-hirap, reformat or papalitan ng OS. Pag sinabing OS, operating system yan. Yan yung, halimbawa, Windows 10. Gagawin mo siya, Windows 11. So, reformat natin. Reinstall. Medyo mahirap yan. Okay? So, punta tayo sa topic natin. Ano yung problema ng tao? Virus din. Satan's virus that is sin and death. Alam natin, man was created perfect by God according to His image. Amen? But because of the sin virus, sabi ko yung sin na yan is virus put by Satan in humanity, we no longer operate as designed. Ang eventually self-destruct. Kasi perfect ang paglalak sa atin ng Panginoon in His image. Walang kasalanan, di ba? Paano pumasok yung kasalanan? Dahil kay Adan at ni Eva, di ba? Pumasok yung virus ni Satan. Nalin lang siya eh. Nalin lang sila. So, ganun din si O'Neill. Hindi naman niya sinadya eh. Di ba? Adam at Eve, di ko alam. Pero yun, tapos na. Karoon na ng virus. So, ito yung nangyari sa atin. Parang kumbaga tayo, yung tao na hindi tumanggap sa Panginoon, hindi pa tumanggap, ay mayroong virus sa loob. Yan yung solusyon. Man's problem and God's solution. So ito lang yung verse natin, Islam. Pag-aaral natin. Romans chapter 5 verse 17. Sige nga, basahin natin lahat. Malakas. Okay? Ready? 1, 2, 3. For if by one man's offense, death reigned through the one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Romans 5:17. English version yan. So, yan na yung pag-aaral natin. Mga bapat tayo. So, ito yung problema natin. For if by one man's offense, si Adam, pumasok yung virus. Kaya, ang sabi dyan, pag sinabing for by one, ibig sabihin may nangyari. Alam na natin yung nangyari na yun. Dahil lang siya. At yun natin alam kung talagang maganda tingnan yan. Yung apple na yan. At sila ay kumagat doon sa temptation na yun. Yung one man na yan na sinasabi si Adam yan, ha? Amen? Si Adam and Eve. Bakit? Kita na naman silang kumain. Bakit one man lang? One. Pag mag-asawa na, count as one na. Di ba? And the two will become one. One man's offense. Silang dalawa ni Eve and Adam yan. So, sabi noon, they prayed. Namatay. Ano sabat? Yan. They reigned through that one man. Then maniwalay yung tao sa Diyos. Dahil sa kasalanan. Kaya makita natin yan, mayroong bangin. Alam natin yan na naniwalay sa Diyos ang tao. Eh bakit nagkakasala ang tao? Dahil ang tao ay kasalanan. Hindi dahil na gumawa tayo ng mali, kahit ka lang nagkaroon ng kasalanan. Hindi. Dahil ang tao ay likas niya makasalanan kaya nagkakasala. Ganon. Hindi baliktad ha. It's because of sin. Nature. Lalabas ka lang ngayon. Tulad ng yung ahas, ano yun sila, wapisayan, itlog nila, ay hindi pa nangangagat yan. Malambot pa. Dito pa, kagatin yan. Pero pag lumaki na yan, anak ko, kagatin ka na yan. Kasi meron ng itin. Talagang nature nila yan.
Ganon din yung kasalanan. Bata pa, hindi pa makapagsalita eh. Hindi pa siya makapagsinungaling. Hindi pa nga makapagsalita eh. Pero pag salita na yan, ay alam na natin. Na-experience natin, di ba? Okay? So, yun yung sinabi, deep rain. Ano bang ibig sabihin ng deep rain? Naghari. Pag sinabi kasing rain, yan yung ginagamit na term sa harian, di ba? Naghari ang kamatayan. So, ano ibig sabihin doon? Ito. Una, kaya ang tao ay namamatay. Nanghina muna yan. At nagkakasakit. Check that. Namatay tayo. Physically at spiritually. Yan yung effect. Yan yung detrain means. Isa lang yan isa pa. People become self-sufficient and no longer seek God's help. Maraming mga tao nakakalungkot na pag sobrang yaman, hindi yung sinasabi ng mga Kristiyano. Maraming Kristiyano na mayaman sila, all the more naglilingkod sa Panginoon. Pero yung mga naging atheist sila, at least, ang tendency maging self-sufficient ang tao, di ba? All of us become useless. And no one seek God, di ba? Sabi ng scripture. Bakit? Kasi pag sufficient ang tao, kompleto, nalilimutan ng Diyos, ang tendency hindi natin kailangan. Paano nila hihingi ng sasakyan sa Lord? Marami na sila, helicopter na hindi. Ayaw na, dahil sobra-sobra na. Iterma lang yun doon sa cheque. Yun yung naging problema ng mga tao na sobra-sobra na walang Diyos. Kung may Diyos, walang problema dahil nagagamit po yun sa ministry. Madami pong mga kasunod ni Henry C. Jr., di ba? Nasa CC siya nag-church. At pinapagamit niya yung, alam ko, yung escape dyan sa may Chiri eh. Pinapagamit niya eh. Nagagamit sa ministry yung resources niya, yung pera niya, at nakakatulong siya. Pero yung tao lang ng Diyos, yun yung ginagawa. Ano pa? People are under curse. Pag basahin niyo yan sa Deuteronomy chapter 28, nandun na lahat na sumpa. Bakit na nandun yung mga sumpa na yun? Dahil sa disobedience ng tao. Pag basahin mo yun, isa-isahin yan ang dami eh. Sabi doon, you will be cursed in the city, you will be cursed in the country. Kahit saan ka ay walang asenso. Isa lang yan ha. Kaya na lang magbasa. Ano pa? Ang sabi doon sa Ephesians 2:12, without God and without hope. Kung wala tayong Diyos, sabi doon, walang pag-asa. Ibig sabihin, namumuhay tayo na walking dead ba tawag yan? Without hope and without God and without hope. Kailangan baliktad. Kanya na hindi baliktarin. Pag wala tayong Diyos, ay walang pag-asa. Hindi ko sinabi yan, sabi ng Ephesians 2:12, kung tingnan niyo yung Bible. Wala tayong Diyos. Katulad ng disyerto na yan, meron bang pag-asa na makapagtanim ka dito para tumubo? Diba wala? Galing katulad sa sounding, makikita mo yung ganyan, mga disyerto, mga bato. Yung iba, hindi naman puro disyerto, ganyan. Puro bato. Mga cliffhanger tawag ko doon. Pinapasabot nila ng dinamita para makagawa lang ng highway. Kaya wilderness na lang ang sounding. Kung wala silang pera doon, hindi sila pupuntahan ng mga workers doon. Dahil, anong titingnan mo doon? Siyento. Pero meron din naman silang mga man-made na mga doon. Mga tanawin maganda din. Meron din silang mga, alam ko, mga cable car, medyo matataas. Pero, di katulad dito sa atin.
ulit tayo. Sana tayo? Ito. Ano yung solusyon ng Lord? Sabi doon, let rain from the one man. Much more, which, pag sinabing much more, kinukumpara dito sa offense ng tao, ay much more, kinukumpara doon sa ginawa ng Panginoon. They which receive abundance of grace. What yung grace? Grace is unmerited, unearned, undeserved favor from God. Pag sinabing grace, hindi natin pinagtatrabahoan yan. Ang ibang definition dyan is God's goodness given to those who are not deserving. Deserve ba tayo? Tumanggap ng kabutihan sa Lord? Wala, di ba? Grace lang niya yun. Kaya tayo tinawag, kaya tayo nandito, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. It's already grace. The privilege to call upon the Lord, manalangin tayo, is already grace. Kasi hindi lahat binigyan ng opportunity na tumawag sa Kanya. Because everyone who calls upon the Lord, He will answer. Yan lang yung tanda natin. Basta tumawag tayo sa Panginoon. Kahit ano, the Lord will answer. Amen? Praise the Lord for that. Okay? So, to receive abundance of grace. Hindi lang grace yan eh. Abundance na yan pa. So, makita natin, ito yung gawa ng Panginoon. Okay? Pagdugtongin natin yan. And the gift of righteousness. Ang ginawa na ng Panginoon, kung ikumpara mo doon sa ginawa ni Adam, di much more na makatanggap tayo sa gift of righteousness. Ibig sabihin, by Jesus' obedience, matanggap natin yung, ano yung gift? Regalo, di ba? Gift of righteousness. Ibig sabihin, ang katwiran, hindi katwiran ha, pag sinabing katwiran kasi is reason, katwiran, katuwiran, ibig sabihin tuwin. That is patuwiran, gift of righteousness. Bigay ng Panginoon sa atin yan. Ang kanyang patuwiran ay binigay sa atin at yung mga kasalanan natin na pagkatao ay tinapon niya sa krus. Kaya nung time na yun, sabi ni Jesus Christ ng krus ay Father, ang sabi niya, di ba? Why thou art forsaken me? Dahil ang nakikita ng Ama by the time ay yung mga kasalanan natin na dalang-dala ni Kristo. At yung righteousness niya, ay binigay niya sa atin. Nandulaan natin yan. That's my faith. Okay, sabihin hindi natin nakikita yan. So we have the gift of righteousness. Ano naman yung bakit sumunod ako? Sumusunod tayo. Yan yung sinasabi na practical righteousness. Kasi sabi ni Jesus Christ sa Matthew 28, and teach them everything I have commanded you. So lahat ng tinuro niya ay kailangan ituturo natin sa iyo. Pero hindi dahil sa pagsunod yung mga ibang utos, tayo naligtas. Kundi ang kaligtasan sa pamamagitan ng sa ginawa ni Kristo. Kaya nga by faith, the righteous will live by faith. Ibig sabihin nun, may sinabi ang Panginoon, sabi sa Hebrews 10:25, ay huwag niyo kalimutan ang pagtitipon. Pero hindi tayo pinilit, di ba? Kung hindi ba ako atin, ay hindi na ako ligtas. Sabi na diba? Diba? Di naman pala yung kaligtasan naman pala sa pamagitan ng ginawa ni Kristo, hindi sa pag-attend. Ang tanong, ito po ba kayong ligtas ito? Kasi ay naman yung sumunod sa Hebrews 10:25 Ang lahat na tumanggap sa Panginoon ay tumatanggap din sa Kanya mga aral. That's the, yan yung common denominator niyan. Ibig sabihin, kahit tayo nandito, dahil ligtas na tayo. Hindi tayo pumunta dito upang maligtas. Amen? Ligtas na tayo, kaya tayo pumunta dito. Atin tayo, sumusunod tayo doon sa tinuturo ng Panginoon. That's gift of righteousness. Kaya huwag natin, that's practical righteousness.
Okay, huwag natin itong righteousness na yan is again. Kaya sabi doon sa, sino naka-memorize sa Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ang righteousness na yung sinasabi doon is the gift of righteousness. Ang mahalaga ng iba, na yung righteousness na sinasabi doon ay sariling gawa. Masipag ako. Kailangan wala akong absent. Kailangan na anong ministry ko, kailangan na yes. Kailangan natin yan maging masipag. Pero pag yung hahawakan natin na masipag tayo, kaya tayo ay i-bless ng Panginoon, bagsak tayo noon. Kailangan paghawakan natin that the Lord bless us because already received the gift of righteousness. Amen? Kaya napakahalaga po yan kung natin kalimutan that the Lord bless us because we already received the gift of righteousness. Kaya sabi doon, no? If we receive the gift of righteousness, ang sabi niyan, we shall reign in life by one Jesus Christ. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng reign? Ginagamit niya doon sa salita doon sa kaharian eh. Maghari tayo sa, anong sabi niya? In other life? In the coming life? No! In this life, we reign with Jesus Christ. Sabi lang sa ibang scripture, we seated with Christ in the heavenly realms. Hindi lang natin nakikita yan. But in the spiritual world, ay kasama natin si Jesus Christ nakaupo doon. And we rule the dominion dito sa mundong ito. Dahil na-claim na ni Jesus Christ kay Satan na ibalik na sa kanya. And we reign with Jesus Christ. Kaya ito, yan yung ginagamit natin na illustration during resurrection, di ba? In Jesus Christ. Sabi in Jesus Christ, it's finished. Tapos na. Nabawi na niya lahat. Yung mga virus na yan na binigay ni Satan sa tauhan, sa atin, tinanggal na yun. Itanggal na yung mga curses na yun. Isa-isay natin. Anong ibig sabihin ng shall reign in life by one Jesus Christ? Amen. Kunti lang yan. Pero at least mayroon tayong example. Sabi doon sa John 3:16 at John 10:10, di ba? Jesus Christ came here in order for us to have abundant life. John 10:10. And John 3:16 ay eternal life, di ba? O siya nagsabi niya, the same book, John. Ayaw niyo pa nun? Mayroon tayong abundant life dito at mayroon tayong eternal life. Sabi ni Jesus Christ yan. Ano pa? We no longer need to sin. Wala na yung kasalanan sa atin. Pero pwede pa tayo magkasala. Pero wala na doon yung sting. Wala na yung kamandang doon ng kasalanan. Kaya, bigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, makapamili. Susundin ko pa ang Lord? Hindi. Diba? Pwede kong gawin yan eh. Parang inaantok pa ako eh. Si Church kaya pa hindi. Di ba? Ganyan. Pero yung nasa mundo pa, wala nang pili-pili yan. Automatic yan. Pupunta doon sa bungang. Ganyan. Wala nang kita yan. Nag-iisip. Automatic yan. Pag magsinungaling ay automatic yan sinungaling kasi nature eh. Pero yung Christian. Sabihin po may totoo. Hindi. Diba? Ganyan tayo. Meron na tayong freedom. Meron na tayong kalayaan, mamili. That's right. Anong gagawin natin? Pero nung alipin mo tayo ng kasalanan, wala na, automatic yan. Itong nature, yun yung epekto ng kasalanan sa loob. Inalis mo ng Lord yun eh. Kaya we are free. And everyone who is in Christ is free. Amen? Ano pa? No more condemnation. Wala nang hatulan. Romans 8:1. Tingnan niyo yung Bible niyo. There's no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang hatulan. Wala nang parusa. Binayaran na ng Panginoon eh. Diba?
Pero may consequences, siyempre. Pag yung nagnakaw, nakukulong. O may consequences pa rin. Pero, bibili, pinatawan na tayo ng Panginoon. Pag Kristiyano talaga yan, hindi ng tawad sa Panginoon, patawarin, pinatawan na yan, binayaran na noon pa yan. Kaso lang, hindi tayo makalusot doon sa batas ng tao. Kasi binigay din ng Lord yan eh. Siya din ang talaga niyan. Yung authority. Kaya sabi ni Paul, submit to the governing authority. Okay? Pero wala na tayong katulad. Yan yung ibig sabihin ng no more condemnation. Freedom from curses. Ito, magandang i-memorize natin yan mga kapatid. Galatians chapter 3, 13 and 14. Sabi doon, that Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Kaya sabi doon, kaya si Jesus Christ ay tinapon sa krus upang yung lahat na sumpa, yung nakasulat sa Deuteronomy 28, ay ma-absorb sa katawan niya. Bamayaman niya in our behalf. At ang matanggap natin ay kanyang blessing. All the curses ay kanyang in-absorb. Masumpa na yun. Ano pa? Freedom from poverty and lack. Makita mo ni sa Deuteronomy 28, nandun lahat ng blessing. Sabi doon, if you are obedient, kaso lang, hindi natin we should not rely on our obedience. Ang i-revise natin yun in New Testament ay because of Christ's obedience. Kaya perfect yung obedience ni Christ. We receive all the blessings. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon, alam ating Diyos Ama, ay yung righteousness ni Christ. Yung obedience ni Christ. Kaya tayo na-bless. It's not because of our works. Kasi ang tendency ng tao, kung we rely on our works, ay di ba payabangan natin yan. Ang sabi dun sa Isaiah, all our good works is just like a filthy rags sa kanyang hanapan. Ibig sabihin, marunong basahan lang yan. Kahit na pinakamagaling mo yung gawa, the best mong gawa, filthy rags lang yan. Ngayon, yung mga pagsunod natin dahil sa mahal natin ng Panginoon, sabi nga, we don't love God, but He first loved us. While we still sinners, Christ died for us. We love Him because He first loved us. Kaya yung, di ba may kanta, mahal na mahal kita, Panginoon. Kung makanta, nire-revise ko yan sa ko. Mahal na po, Panginoon. Diba? Sinigin ko to eh. Minahal natin ang Panginoon dahil mahal niya tayo. Not the other way around. Hindi tayo minahal ng Panginoon dahil mabuti tayo eh. Dahil siya mabuti. Amen? Okay? So ano pa? Kunti na lang. Pray over sickness and disease. Sabi doon eh, by His stripe of Jesus, you are healed. Diba? Kanyang mga lakay. Pananampalataya na lang natin yan. Yan lang yung during Lord's Supper natin, di ba? Palagi natin inaalala yan. And the last one, privilege to become God's spokesman or spokeswoman. Yan yung message nung Sunday, di ba? We are God's ambassador. 2 Corinthians 5:20. So, yan yung ibig sabihin na praying in life. Kunti pa lang yan. Marami pang iba. So, invitation. So, ngayon, I invite everyone na hindi pa tumanggap doon sa abundant provision of grace and the gift of righteousness the Lord Jesus offered. Eh, yung iba, hindi nga namin, sabi, hindi mo namin alam yun eh, na meron palang sinahandog ang Panginoon ng grace at gift of righteousness. Eh, kung di natin alam, ano natin tanggapin, di ba? So, mayroong prayer dito.
yung mga kapatiran nanonood online or yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, we could pray kasama po namin. So ito, nalalo po yan. So ayan, ito yung panalangin natin na tinatanggap natin. Ang sabi diyan, Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga masaganang biyaya at sa kaloob na katuwiran na iyong inaalok. Ang sabi diyan, tinatanggap ko po ito na may pasasalamat sa puso at sa aking isip at buong kaluluwa. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking kasalanan at ako yan ay nag-ahari na sa buhay nito at sa buhay na walang hanggan kasama mo. Kaya aming Ama sa Langit, pinupurihan kayo at pinapasalamatan ang pangalan ng Panginoong Hesus. So, kung okay sa inyo yan, at mananalangin tayo. Sabay-sabay tayo. Kung gusto nyo, kung sang-ayon kayo niya sa panalangin na yan, ganun din yung kapatiran na sa online ngayon, let's pray. Okay? So, let's, bibigyan ako ng tatlo. Okay? Ready? 1, 2, 3. Let's start. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa magsaganang biyaya at sa kaloob na katuwiran na iyong inaalok. Tinatanggap ko po ito na may pasasalamat sa aking puso, sa aking isip, at sa aking buong kaluluwa. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at ako ngayon ay nangahari na sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan na kasama mo. Aking Ama sa Langit, puri at pa at pinapasalamatan pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. So, tinanggap nyo na kasi sabi nga, if we confess with our mouth and believe in our heart that Jesus is Lord, may be saved, diba? Okay. Ito, may pasasalamat tayo. May pasalamat natin sa Panginoon. Okay, let's pray. Thank you, Lord Jesus, for your words that we heard today. And thank you, Lord, our Father, for the grace and the gift of righteousness that you bestowed upon us, my Jesus. And now we obey the reign in this life. Thank you, Lord, for the blessings, favor, and guidance, protection, and peace you have this Christmas season and in the coming year. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, to God be the glory. Hallelujah. Praise the Panginoon. Okay. So, purihin ang Panginoon. Magpasalamat po tayo kay Kuya Rafi. Napakaganda po yung kanyang message. So, habang binabanggit niya, naalala ko yung virus, diba? Yung virus na tumama sa atin. Wala talagang, kumbaga, yung panahon na yun, walang makakaligtas eh. Lagi tayo nasa loob ng bahay. So, ang ginawa natin, pero naging maganda yun kasi nagkaroon tayo ng, kumbaga napalapit tayo lahat sa Panginoon na alam natin parang katapusan ng lahat. So, yung panahon na yun, dami talagang binago rin ng buhay dahil maraming lumapit sa Kanya. So, yun yung naging tulong ng virus na yun. Ngayon, lumako po tayo sa ating tithes and offerings. Pero bago po tayo magbigay ng ating mga kaloob, basahin ko muna itong isang verse dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Sabi po dito sa English, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver.
Sa Tagalog, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, manuwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, nagbigay sa amin ng aming buhay at kalakasan araw-araw. Tanggapin mo po ang aming handog. Ito po ay bunga ng aming pinagpaguran at iyong kabutihan sa amin. Basbasan mo po kami at ang aming handog at gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa at sa langit. In Jesus' name, Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at ng sa ating dalawang at salamat niya sa salita ng Panginoon na pinagkaloob niya ngayong hapon. Well, bago po tayo pumunta sa mga announcement, nakatito sila, may tawagin si Tata. At ako'y natutuwa sapagkat sa unang pagkakataon ay sila ay nakapagigit natin. May Lord, salamat. At gagala. At pangalawa, at salamat din sa aking may bahay na liwayat, nakatin na. At kasi halos isang buwan na pinakatin, no? At nagkasakit po siya dahil po sa pagkain. Kaya at pag inuubos siya, talagang ako ay natatakot. Pero ngayon po ay hindi na gano'n. Ayun, konti na lang. At salamat sa Panginoon. Yan, nagkakaroon tayo sapagkat hindi tayo nalilimutan na mag-asawa ang Ariel at si Michelle. Nandito sila. Panapakan po natin. Okay. Pwede ba natin gano'n ang camera para makita yung mga kapatid? At saka si Rachel, na galing ito. Of course, galing sa Canada yan. Si Rachel ay, ano dati ka ba? Dubai pala. Hindi ka naman umalis ng Dubai, pero nagkikimutan ko. Natakaroon po natin ang kapatid na Rachel. Okay, salamat sa Panginoon. Sa unang pagkakataon din, nakasama natin ang pamilya ninyo. May bahay yan, saka dalawa niyang anak. Okay. At tayo po ay parang natin. Ano po? Salamat sa Panginoon. Okay. Ngayon, ang problema po namin ngayon, wala tayong merienda ngayon. Okay lang ba? Parang hindi. Kasi may mga problema po kami. Nag-uusap kami ni Mike. Una, nakain na natin lahat ng pagkain. Tama ba? Totoo, no? Pangalawa, pag po ang umatindi, kasi minsan naghahanda kami ng 60 to 70 ng mga tao para sa tao. Ngayon dumating po, minsan 5 lang. Hindi naman. Yung po, medyo konti. Kaya, ang dami po namin sobrang pagkain. Hindi namin alam. Salamat, marami nakating ngayon. Pero Sunday po, sa kapatid na dinan, medyo konti lang kami. No? Yung dinutan po ay 1 gram. Inuwi namin lahat. No? At napakarami iba naman, talagang hindi kumakain, kumakain sila. Pero ito mabuting balita. Sa Sunday po, ay meron po tayong dinner. Parang dito yung masaya. Okay? At siyempre, libre po yan. Every Sunday, ganun din po naman ang ginagawa natin kasi nakakapag-fellowship tayo. So medyo nahirapan, medyo maraming mga aksidente na pagkain. Pag naman tinuuwi namin, pero actually po ay marami kaming naging uwi. At plus, hindi na po namin alam kung ipapakain natin. Pero Sunday, meron po tayong pagkain. Okay? At bukod sa dagdag ng mga announcement para sa Sunday,
By the way, may suggestion ng kapatid na dahil December 22, Christmas party po natin, aga natin ng 1 oras. Magiging alas 3 po. Hindi ng madaling araw, hindi alas 3 ng hapon. Okay? Ngayon, meron silang announcement para sa Sunday. Ano yung mga Sunday? Christmas party po natin. Marami po tayong pagkain yan, ha? Kaya bawal mag-absent. Okay? Content advertisement po. Christmas party po natin sa next Sunday. So, December 22 po. Yan. Merry Galong Pasko NCCC. So, Merry Galong Pasko. Abay, namimiss na po namin. Sana po kumpleto tayo. Kahit po siksikan po yan, kahit sa bubong pwede po. Kahit po halos face-to-face na po tayo, ay kasya pa rin po tayo. Kasi there was a time po around 70 or 80. Siksikan po tayo hanggang dito, wala na pong pool dito, pero okay lang po. Okay, so may dinner po tayo, may simple dinner po tayo. Tapos may regalong Pasko, kasi po, dapat, ang gusto ni Kuya Kabe, may exchange kayo. Pero wala po tayong masyadong lugar. Pero may regalong Pasko kasi po, ang dami po sa atin na may mga regalo pa sa bahay na nakatabi. Yung iba po, dalawang cellphone, hindi nakatabi. Diba? Merong bagong t-shirt, hindi niya gano'n gusto ang kulay, andun pa rin, nakabalot pa rin, o nakastock dyan. Di ba, dalawang refrigerator, dalawang kotse, ang daming lupa, di ba? Abay, sabi ng mga kapatiran ng Sunday, abay, bigay natin yung mga nasa bahay natin, na ang dami pa natin regalo, imbis na exchange gift. Abay, magpapadalo tayo sa Pasko, sa 22, pag nasagot nyo yung tanong, mabibigyan na tanong, abay, madadali na. Abay, may regalo po lahat. Ang dami po nakalaan na magdadala ng regalo. Ngayon, kung marami po kayo sa bahay na mag-extra, hindi nyo na need, baka po yung ating ibang kapatiran, ay need naman yan. Abay, may regalo tayo. Itong Pasko sa, sa 22. Okay po yun? Okay, tapos meron tayong palaro. Wala po tayong presentation kasi wala pa tayong stage. Pero there will come a time na ang feeling natin, meron tayong stage. Okay, kahit naman po dito pwede magkantahan. Okay? Hindi na tayo pwede mag-dancing ngayon. Okay? So, meron po tayong palaro at marami pong regalo na tayo. Pwede po kayong magdala ng mga kung tatlo po iPhone mo, okay, regalo natin yung iPhone. Di po ba? So, kung merong masinsing dyan, mga 24K, at marami, ay pwede natin pang-regalo. Pwede natin pang-regalo. Sa palagay ko, matutuwa po ang bawat isa. Kapag nagustuhan natin, lalagay natin ang mga t-shirt. Sino may gusto? Pag nasagot po yung tanong, okay, sa inyo na po. O hindi sobrang anak lang po, baka gusto rin mag-adapt. Pwede rin, naka-envelope, di po ba? Pwede po. So, sa 22 po yan. Meron po tayong dinner. Ngayon po, yung dessert natin, kanya-kanyang dala po. Dessert na share po. So, yun po yung share natin sa atin. Okay po? Meron po yan? Next Sunday na po. 3 p.m. na po tayo. So, yung mga wala po dito, online, pakicheck po. We'll see you 3 p.m. po next Sunday. Merry Galong Pasko. Salamat po. Yan, excited na po ba tayo lahat next Sunday? Sana po makarating yung mga wala po ngayong araw. At tayo po tayong lahat, bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Way upon
reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fade, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. And you'll rise, we wait upon the Lord, wait upon the Lord, wait upon the Lord. Let your rise, go rise, we wait upon the Lord, wait upon the Lord, wait upon the Lord. Our God will reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fade, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You're the everlasting God. You are the everlasting God. You are the